Meron pinapakitang video, ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga... Yun. Oh, ito na mga kabisdak. Meron di umanong bagong polboron video. Si Bungit na ilalabas ni Manong Chavit sa one-time big time na rally. Nako, bago yata yan magano, February 26, no? Ilalabas na po yung polboron video. Kasi kung maalala po natin mga kabisdak, yung polboron video ay una na pong nagpalabas si Maharlika at sinabi nga ho ni sino yung DILG that time, si Binhor Abalos, na EID umano ang naturang video at kakasuhan daw nila si Maharlika. Ang problema, hindi naman po nakasuhan si Maharlika. So lumalabas na talagang authentic yung polboron video ni Maharlika na pinapakalat. Pero hindi natin alam yung ipapalabas na polboron video ni Manong Chavit sa one time big time, ito ba ay continuous dito sa bidyong inilabas ni Maharlika? Kay ilang seconds lang po kasi ito eh. Pero kasi nung dinig-dinig natin noon, mga 5 daw yung video na ito. Kung sino mang may hawak ay dapat ilabas na. Di ba kaya ito na yung hawak ni Manong Chavit na sinabi niya po sa interview na meron siyang hawak na polboron video na ilalabas po sa one time big time. Anak ng kagwang. Droge na yan, animal na bangag na yan eh. Kasi nahahawa na po eh. Yung mga aliporis ni Ngiwem, nangabangag na rin eh. Kagaya po itong si Chucky Claire, bangag na talaga. Lalo na po itong si Vince Dizon. Talagang naalog po ang utak ni Vince Dizon ngayon. Dumaan siya sa project ni Bangag, naalog. Inumin. Mag-usapan rin po natin yan. At ito po mga kabisdak, no? Akala ko to biro lang eh, no? Na si Vice Ganda umano ay isinusulong ng kanyang mga tagahanga, mga dilawan, mga pinklawan, na tanging siya lang ang makakatapat at makakatalo kay Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Hindi ako naniniwala. Akala ko marites lang tong animal eh. No? Kasi nung una, narinig ko na rin yan, yung si Love Diaz. Pero ito, biglang umingay ho ngayon. Meron akong nakitang interview sa isang mainstream media sa Abante. Abante Teleradyo ba yun? Talagang seryoso ho sila. Na si Vice Ganda ay papatakbuhin nila sa 2028 para makatapat kay Vice President Inday Sara at matalo si Inday. Wala na daw ibang makatalo kay Inday, si Vice Ganda. Aba, animal. Pag nagkataon ito, magmura na ang mga lalaki. Yung mga mahilig sa bakla, patay. Baka wala ng bayad, libre na, sagot na ni Pitrang Kabayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Unahin na po natin itong patungkol po sa interview ni Manong Chavit Singson. Ay, supportan po natin yung Birada Aguila. Alas 2 mamaya hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes at siyempre yung Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Pa-subscribe naman. Hindi pa, wala pa masyadong content eh. Kunti pa lang. Okay. Unahin na lang po muna natin itong BBM, may bagong polbos video na ilalabas si Manong Chavit sa one time, big time. Sana matupad na nga ho itong one time big time na ito kasi naalala ko meron ding pauso si sino ba yon yung retired si Dado, no? Si Dado Enrique ba yun? Si Dado na one time big time tayo. Mga ganun mga banat ni Dado Enrique, one time big time, kailangan matapos na.
Lumabas kayo! Kasi, di ba, kung narinig nyo yun noon, pumunta nga ho tayo. Pero sana ito ay mangyayari na po. Yung one time, big time. Pakinggan po natin yung interview kay Manong Chavit. Yung unang tanong po kasi dito, kasi nakat, ay patungkol po sa ICC. Okay? Tingnan po natin mga kabisdak. Yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigyan yan. Tiyanggal. Mhm. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Wala ka daw alam, bungit, sabi ni Claire Castro. Kasi nga, meron di umanong testimonya, no, na nagbigay ng 20 million kay Martin Romualdez para ipaayos yung radio station niya. Ano bang radio station? Yung teleradyo ba? Yung sa IBCBN, DJMM? Hindi natin alam, no? DJMM yata. Or kasi marami man radio station nito si Martin Romualdez. Basta meron, binura daw doon sa ICC, no. Yung ICC, putang ina, ICI. Ma-ICC, putang ina ka na, bungit, no? May hugot talaga to si bungit sa ICC kasi naknang kagwang pati ito ICI. Kaya ako minsan nalilito ako sa content, ICI ba, ICC. Dilag siguro ako, marami ring ibang mga political vlogger. Ito, sa ICI, no, dahil meron daw mga nagtestify nga na si Romualdez tumanggap ng 20 million, nabura daw yun. Sabi ni Manong Chavit. Kasi kung seryoso lang tong si si Bungit nga sa paglaban sa korupsyon, hindi dapat yung putang inang ICI na yan, may nakasuhan na. At saka, alam lahat ni Bongbong Marcos ang korupsyon. Tangina, yung mga testimonya ni, sino yun? Yung sa nabuta, si Toby Chanko. Pinagalitan daw eh. Si Tambalos-los ni Bungit sa pangungurakot. Di ikaw alam mo yung pangungurakot. Tuloy mo ng Chavit to. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala ka makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka Si Martin. Hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Siya ang mastermind, no? Parang yung yata, yung tinutukoy ni Manong Chavit dito, yung parang sinabi niya na, siya yung senador, alam niya. Kasi si Bongbong Marcos, sa pagkakaalam mo natin, may kaso yan doon sa Napolis camp, Napolis. Si Manong Chavit din yung nagsisiwalat. So pag tiningnan mo, lalaban siya sa corruption, walang kredibilidad kasi pamilya nila mga kurakot. Doon ako sa sa sinasabi ni Manong Chavit na siya yung siya yung mastermind. Si Bongbong Marcos. Alam niyo sa totoo lang, kahit simpleng tao lang, sabihin na lang natin, hindi expert, wag natin sabihin kahit walang pinag-aralan, hindi, kahit hindi eksperto, no? Hindi ka expert at hindi ka nakikialam sa politika, hindi ka nakikialam sa isyu sa lipunan. Pero kung napapanood mo yung kaganapan sa Senate Blue Ribbon Committee, ang nangyayaring investigasyon ngayon, kahit hindi ka expert, alam mo kung sinong mastermind. Ang problema lang kasi yung mga nasa gobyerno, lalo na yung ICI, binubulag lang tayo kung ano yung katotohanan. Nililihis lang.
kung ano na ng issue, kung sino yung binibira, para malito lang ba? Malito lang ang tao. Pero kung walang bias lang sana ba, yung mga nag-iimbestiga, kagaya ng Senate Blue Ribbon Committee, wala na. Ang mastermind talaga, tama si Manong Chavit, itong mafia, yung tatlo talaga. Si Saldico, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Baka nga 4-5 pa eh, kasama si Lisa, kasama si Sandro. Yun talaga yung mafia sa gobyernong ito pag tiningnan mo. O baka nga, pwede pang mahatak din dito yung mga Rimulya Brothers. Kasi hindi naman ho po pwede na susuluhin lamang ni Martin, Bungit, Lisa Baque, Sandro, Saldico, ang paglilima sa kaba ng bayan. Kaya nga sindikato eh, maraming miyembro ng sindikato na sila yung nagmaniobra. Simula sa pinakababa hanggat sa kay Bangag. Malamang itong Remulla Brothers, naambunan rin ho ito ng malita kasi sila man ngayon ang nagdedepinsa kay Bongbong Marcos. Mantakin mo, Ombudsman DILG, sabay-sabay ho sila. Dumidepinsa, sumisira sa mga galit, sa mga korakot. Kaya, pag tiningnan mo yung kredibilidad ng investigasyon dyan sa ICI at kredibilidad ni Bungit na galit sa korakot, malayong malayo ho. Ibangag nga eh. Tuloy tayo para makarating tayo dun sa pulbos. Ano ba yun? Napoles. Napoles. Napoles May ka. kaso rin siya, alam niya. Bakit ang tao lang yan? Oo. Kasi, Kasi corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Eh, dapat ilagay din sa Guinness Book of Records. mas malupit. Dapat daw ilagay sa Guinness Book of Record. Manong Chavit, di ba may pera ka? Kontakin mo nga po yung Guinness Book of Record. Pagawan mo nga po ng record itong si Bungit na nabreak na niya, yung tatay niyang kawatan din. Wala na eh. No? Sabi nga ho sa kasabihan, pag naisahan ka ng isang bisis ng kawatan, pag nakadalawahan ka, ang tawag sa'yo tanga. Kaya lumalabas tayo, mga Pilipino, mga tanga tayo eh. Kayo pala, yung mga bumoto kay Bangag, mga tanga. Alam naman nating kawatan yung mga hinayupak na pamilya na yan. Ay putang ina kasi pinagbigyan natin kasi baka magbago. Kasi yung kasalanan daw ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. Eh, ito, namirisi tayong lahat nito. Damay-damay nga lahat eh. Kaya kailangan ituwid natin. Kailangan lumaban tayo dito pagdating sa corruption. Kagaya si Manong Chavit, kinampanya niya yan, di ba? At least ito, nagising sa katotohanan. Pero yung iba, hanggang ngayon, bangag pa rin. Mantakin mo ha, mas masahol pa daw ha. Si Bungit sa kanyang tatay na kawatan na nagpabaon sa mga Pilipino, sa bansang Pilipinas, kawat dito, kawat doon. Nangawat din naman ng ginto yun. Ito naman si Bangag, nangawat din ng ginto. Puro na lang, pagnanakaw na lang ginagawa ng mga animal na to, no? Kaya dapat talaga hatulan tong mga to. Tuloy Manong Chavit, oh. Dead mo na. Yun nga, nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, inisnab na ako. So, inisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ko yun. No. Yang Okay, bago natin pasalitain si kaibigan nating vlogger si Banateros. Alam niyo no, ang sinasabi ni Manong Chavit kasi diyan, simula daw siyang inisnab doon sa Japan yon, di ba? Iba na ho yung Bungit na nakita niya. Yun pala ay gustong magnakaw ng magnakaw. May gagawang kababalaghan. Alam mo ho, ako sa akin lang Manong Chavit, hindi lang ikaw nag-iisa eh. Pareho kayo ni Tatay Digong. Tingnan mo itong si
Imelda Marcos, no? Grabe yung utang na loob talaga ng mga Marcoses sa mga Duterte. Sa totoo lang. Imelda Marcos found guilty of graft. Natulan na po yan eh. Kinonvict na po yung si Imelda eh. Pero hindi yan pinapakulong ni Tatay Digong dahil nga matanda na. Ito nga utang na loob yung pinag-uusapan natin. Kasi ang nakikita ko dito kay Chavit Singson, siyempre, gumastos ka eh. Milyon, baka bilyon pa nga ginastos ni Chavit para lang manalo itong animal na bangag eh. Natural, eh, magtatampo yan. Pero ngayon, iba na, nagkadugtong-dugtong na ang galit ni Chavit Singson dahil nagnakaw ng pera ng bayan ang mga Marcoses. Sabi niya nga, mas masahol pa ang junior sa senior. Ito yung patunay. Oh. Alam mo, yung tatak Marcos, pwede mo nang sabihin, tatak nila ay tatak mga traidor. Yan talaga ang traidor. Kung na-traidor si Manong Chavit, mas na-traidor ang mga Duterte. Actually, hindi po ito inaakala ni Vice President Inday Sara. Napupunta tayo sa si Tatay Digong at ipapadala doon sa Dahig, sa Netherlands. At mismong bangag admin ang gagawa ng kagaguhan nito. Ako sa akin, hindi ko rin in-expect ito eh. Kasi mantakid mo yung pangangampanya ng mga Duterte sa bangag admin, matindi. Ay kay Bungit, matindi ang pangangampanya. Baka sabihin ho ninyo, si Inday Sara lang nangangampanya, buong pamilya. Yung magkapatid na Duterte, si Mayor Baste nga, nakikita ko si Mayor Baste. Grabe oh, kahit umulan, umaraw, doon nangangampanya kay bangag. Kaya, yung galit ng mga Duterte, magkapatid, hindi nyo masisisi yan. Talagang sagad hanggang buto yan. Walang reconciliation yan. At makukuha talaga ng mga Duterte ang presidential win, landslide sa 2028. O tingnan mo, bago tayo tutuloy doon sa sinabi na merong polvoron video di umano, si Manong Chavit. Alam mo, si Bungit, didiis pala ang animal eh. Didiis ang bugok nung nanalo na si Tatay Digong yung 2016. So ito peaking didiis. So traidor na didiis itong si Bungit. Utang ina, no? O ito, ipapakita ko sa inyo. Itong anak ng kagwang na to talaga sarap barangin. Ayan, oh. Ayan, oh. Si Bungit. Hindi pa masyadong lango dyan, oh. June 11, 2016. Panalo na si Tatay Digong sa pagkapangulo. Ayan. Nagmistulang didiis daw siya. Ay, putang ina na. Nakakamaupang hinayupak. Salamat niya, sabi ni Bungit dyan, salamat sa aking matalik na kaibigan. Matalik? Sarap mo sampalin. Eh. Na si Rody Duterte, ito ang tunay na walang iwanan. Walang iwanan? Tanga mo. Gaya ng mga kaliporis mong bangag din. Tangina, no? Alam mo, itong pamilyang ito, dapat to isumpa ng maraming Pilipino. Hindi ganyan ang ating mga ugali eh. Pag sinasabi mong matalik na kaibigan, walang iwanan, ay putang ina, dapat talaga walang iwanan. Eh hindi trinidor mong anak ng kagwang, hindi umuo yun yung matalik na kaibigan, walang iwanan. Parang matalik na kaibigan ay parang masamang kaaway. Parang yun ang lumalabas, traidoran ba? Meron bang kaibigan na ipapahama ka? Meron bang kaibigan sirain ka? Meron kaibigang gaguhin ang pamilya mo? Hindi ang pagkakaibigan bangag ka? O baka naman ludid ka dyan, hay na hay. Ito yung patunay, Manong Chavit, na yung ikinampanya ninyo ay talagang tarantado, talagang traidor at ugag. Walang puso ang animal eh. Itong mga hinayopak na ito, dapat ibanda to sa Pilipinas.
Meron palang ganitong mga ugali, no? Ugali ng mga kawatan. Ugali ng mga traidor. Mula noon hanggang ngayon, ang pamilyang ito ay likas na sa kanila ang pagkawalang hiya, ang pagkatraidor sa kapwa. Putak na, hindi mo nga kinukonsidera yung tulong ng mga Duterte. Ito yun. Mga talyanista, bubunistang tanganista ni Bangag. Ang poon ninyo ay traidor. Ang poon ninyo ay kawatan. At Bangag. Kasi putang ina nakita ko dyan sa post kagahapon ni Jason Lobrico Sabi ko, meron palang ganitong post tong animal na to. Mantakin mo yung ito ang tunay na walang iwanan. Pero anong ginawa mo? May karma yan, Yor. Tandaan mo yan. Malapit na. At talagang uubusin ng mga Duterte ang kanilang galit sa inyo at makukulong kayong lahat. Sabi pa naman ni Inday, no mercy sa kanya, walang ariglo sa akin. Kaya ito ho yun. Kunyari didiis, yung pala traidor. Ayan na yung tatak ng amo ninyo, mga bubunistang tanganista. Traidor sa kaibigan, no? Walang utang na loob sa kaibigan, at traidor sa bayan. Kaya deserve tong animal na maparusahan. Ayan, Manong Chabit, hindi ka nga nag-iisa. Sabi ko, hindi ka nag-iisa, Manong Chabit. Heto, sabi ni Manong Chabit ay, polboron video daw, lalabas Si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakitang video. Ewan ko, baka February daw ilalabas. Yung mga, Oy, ito na yun. May video ulit. Kaya, yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa graphing corrupt. Ayan maliwanag. Merong polboron video na ilalabas si Manong Chabit sa one time, big time. Okay. Sana man lang walang magpasamantalang mga dilawan dyan, mga pinklawan komunista Kasi ako nakikita ko talaga yung direksyon ng mga komunista. Pinklawan. Iba lumaro ito, traidor din, kagaya ni Bangag, no? Tingnan mo yung pagkatao ni BBM at pagkatao ng mga dilawan komunista ngayon ay pareho sila. Parehong mga ugaling mga traidor, ugaling walang utang na loob. Yan yung pagkatao nila ngayon. Alam mo ang pamilyang Marcos, kailanman ay hindi yan dapat talaga makakabalik sa palasyo. Hopeless na po sila. Kumbaga, wala na nga silang pangarap na makabalik dyan sa... Kumbaga, yung pangarap nila ay wala ng pag-asa. Yung pangarap nila ay no chance na. Pero, nagkaroon ng kabuluhan dahil sa pamilyang Duterte, dahil kay Tatay Digong na ginagago nila, na nasa dahig po ngayon. Update muna tayo sa dahig bago tayo magpapatuloy. Pakinggan po muna natin ang balitang ito kasi si Tatay Digong nga, di ba? Tangin ng ICC, wala palang mga testigos. May nagreklamo na pamilya. Ito, dahil ginamit ang anak nila na di umano'y biktima ng EJK. Pakinggan natin, panoorin natin.
Labis na nasaktan ang pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunoy extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bit-bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to ha. Sabi ko, anong EJT pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Tingnan mo ha. Ganong kagago itong hinayopak na gobyerno. Ginagawa ho nila lahat ng panluloko sa bayan para mapagtakpan ang kanilang kabaluktutan. Kasi nga, naalala po natin itong ICC, kasagsagan talaga ng gaaho ito na sinasabi ni Tatay Digong puro blanco. Ito yung isa. Ito nakalimutan na po ito ng mainstream media na mayroong ginamit ng mga kaliwang grupo na picture. Hanggang ngayon si Aling Sheila ba yan? Putang ina, hawak, nakipag-coordinate pa rin. Talagang nanindigan na biktima ng EJK. Kagugurgur nga lang yan Ewan ko kung anong kinamatayan. Bugbugan yata, tropa-tropa. Tapos ginawang EJK. Pinagkakitaan yung patay niyang anak. Ay hindi pala, oo nga. Pinagkakitaan ni Aling Sheila yung anak niyang nagurgur sa katarantaduhan. EJK daw, ay ito yung mahirap Gagaya sa flood control. Tayong mga Pilipino parang, alam mo, parang sinasabi ni Bungit, kayo ang tatanganin nyo. Wala kayong mga alam. Kaya lulukuhin namin kayo ng lulukuhin lang. At hindi kami maniniwala sa inyo. Basta kami, tuloy ang ligaya. Tuloy ang sarap sa pagsinghot. Kaya Manong Chabit, ilabas mo talaga yung pulburon video na yan para matapos na ang lahat. Kasi yung galit sa droga pinakulong ni Bangag. Yung pulbos lover yung nagpakulong nang may masmasan. Ako, nag-aabang ako dito. Ano ba talaga ang ano ba? Magkakaiba ba? Yung pulburon video ni Maharlika sa pulburon video na sinasabi ni Manong Chabit na ilalabas sa one time, big time? Kasi ito, malamang magkaiba na ho. Yan, no? Napaka-imposible naman, no? Kung pareho lang kasi niribat na nga ho ito ng ni Abalos, DILG, na sabi EI. Pero hindi talaga EI yan. Si Bungit talaga yan. Hupong talaga. Solve na solve talaga siya dyan Singhot pa na singhot, no? Hindi, kung sasabihin nila, kunyari, may lalabas na naman na pulburon video. Si Manong Chabit, magkaiba ng version. Sasabihin naman AI, sabihin na naman gawa-gawa, ay putang ina kasi. Bakit ayaw nyo magpa-hair follicle drug test? Magpa-hair follicle drug test po kayo nang ang mga Pilipino, hindi po kayo pagdudahan na kayo ay sobrang bangag na bangag. Kasi nakakahawa na kayo Sa totoo lang, legit na legit yung sinasabi kong nakakahawa. Pero hindi sa atin. Marami na talagang bangag ngayon sa Pilipinas.
Tingnan nyo kapitbahay nyo noon sa panahon ni Tatay Digong, ang tino, no? Ngayon, budlat ng mata, nakangiwi pa. Tingnan mo kaibigan mo noon, na ayos noon sa panahon ni Tatay Digong, takot magpulburon. Ngayon, tingnan mo, bumalik na naman. Ako na nga lang meron na akong kilalang ganun Sa panahon ni Tatay Digong, nagparehab talaga siya. Matanda na ho yun, mga 60 na. 60 plus. Tibom. Tibom, walang pamilya. Matino siya sa panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon, ano na ho nangyayari? Putang ina, bangag na naman. Kaya nakakahawa nga ang tawag dyan, nakaka-impluensya. Bad influencer. Yan ang tawag kay Bungit. Bulager man yan. Lagang bad influencer siya na vlogger. Nagbablog. Kanina, nagblog na naman. Putang ina, wala rin kwenta Gaya nito. Nahawaan si Vince Dizon, naalog na rin ang utak. Ito, literal, naalog ang utak. Putang ina si Vince Dizon ba, pagpasok kay Bungit, putang ina. Talagang executive na executive yung datingan No? Nung naging DPW secretary na tumatagal 1 buwan pa lang, putang ina, yung mga buhok na lalagas na. Yung buhok ni Vince Dizon nangalagas na, pumuputi na. Wala na rin tulog, miyahok na. Kaya ito, reklamo siya na ulog. Akala ko tatalon siya dyan Akala ko magkabral din siya Sa Kamsor to, sa Maharlika Highway, ito, legit naalog ang utak po ni Vince Dizon dahil sa tulay ni Bangag naalog-alog. Ayan na. Oh my gosh! Ayan na. Kita yung alog? Alog na alog. Yan yung resulta ng pagpapulboron. Hindi na inasikaso yung mga tulay na po repair. Dapat inaayos. Mas inire-repair pa yung mga bulsa ng mga buhaya. Anak ng gagawin. Ano yan? Pulboron pa! Ito, alog siya dyan. Napamura pa nga Ayan Grabing alog. Lindol ba? Kinabahan siya dyan. Napamurang buang. Hindi ka mapamura. Kamuntikan na ka makabral dyan Ayan yung bunga. Ayan ang sinasabi ko. Nakadaan din kami dyan. Putang inang lugar na yan. Lubak-lubak sa Kamsor. Mga buhaya, mga nandyan. Kalsada hanggang Samar. Hanggang kay Tambaloslos Kaharian. Putang ina, walang kwenta. Butas kaliwat kanan. Akala mo magtanim ng palay at tanglad. Ayan sila. Aalog-alog. Pamura siya dyan Murahin mo yung amo mong bangag. Kaya walang napupunta sa tama. Wala nang mapuntang tama itong gobyernong ito Kasi puro singhot Pamura siya dyan Tuloy I can even feel it. I can feel it with them. Maliliit lang daw, maalog Buti hindi ka nakabral dyan. Yeah, this is dangerous. Hoy! Huwag kang sumalag! Nako, ganyan na ganyan si Cabral Takot na takot maglakad ang buwang. Huwag patingin-tingin sa bangin. Uso yung tulakan ngayon kay Bangag. Pero hindi pa tumatutulak kasi sumasakay pa sa sa laro, Sumasakay sa indak ng kandila. Ala, yan. Ay, tagilid ka dyan, Sige nga. Mahulog daw, mahulog. Oy, huwag kang tumingin. We gotta assess this right away. Ay! Tulay ni Bangag. Babangag-bangag.
Sinisihin mo naman sa mga Duterte, ha? Putangin na, mag-4 na taon na kayo dyan. Sa Palacio de Polvoron, Duterte pa rin may kasalanan. Ang tanga nyo. Oh, ito, ipapaayos ba? Babangag-bangag daw. Ayan na, oh. Gagastusan daw. We might need to reinforce some of that. Tingnan mo, ha? Gagastusan daw agad. Putangin na, huwag niyong isinghot yung pera dyan. Ayan, yung bagong Pilipinas, puro na mga bangag. Puro na mga hinayupak. O, ito. Umamin din siya eh. No, na walang tamang koordinasyon, no. Maling impormasyon, yung mga yung mga datos daw na natatanggap ni Bangag patungkol sa flood control. So baka mga 30,000 flood control na daw eh. 30,000, 3,000. Puro gas. Ito. Bangag na talaga rin si Dizon dito. Tingnan mo. So, totoo na merong mga maging coordinate. At Tingnan yun mo. ay nanggaling sa DPWH noong Agosto. Oo, bago na. As to yung motibo doon, hindi ko masasagot. Pero Balik. doesn't that skew yung data natin It does. for the transparency portal? It does. It does. But, hindi naman skew. It makes it inaccurate. No, but, kaya nga ngayon, we have to do ongoing validation. So ngayon, mukhang inaccurate na daw yung informasyon tungkol sa flood control. So, baka naglabas ka ng ganyan para sirain mo yung Cabral Files. Buwan na talaga to. Ala na. Vince, ang pangit mo na. Nagpagupit siya, pero wala na to. Gibangas na. May airport na talagang lawak, Vince Dizon. Of all these projects. But unfortunately, sa dami ng mga 30,000 plus ang ongoing ng DPWH. So kailangan yan, i-remind lahat ng mga 30,000 plus daw yung proyekto, ongoing ba? O baka mga puro ghost projects talaga yan. Ang inalo-lo mo, Vince, magsabi ka ng katotohanan. Alam mo yung taong to, no? Nagsasayangan ako sa kanya eh. Sa panahon ni Duterte, magaling man to. Maayos man yung kanyang kredibilidad bilang isang public servant eh. Sinayang mo lang, Vince, yung kumbaga, na-build ka na hulma ka ni Tatay Digong for public service. At umayos yung pagkatao mo. Umayos yung kredibilidad mo. Pero bakit ngayon ay sinira mo lang yan para lang ay maprotektahan itong si Bangag? Para protektahan si Martin Romualdez? For what? Diyos ko, Vince. Kasi nga, tangina, sabi ko, magiging pambato daw to sa pagkapangulo. Si John Vic Remulla daw at saka si Vince Dizon, magtandem daw sila eh. Pagkapangulo, pangalawang pangulo, nagago na nga, litong-lito na sila sa sarili nila eh. At tuloy nga natin kung tayo. ang project na yun. Kasama na rin yung Tamfor. Pero hopefully, with yung interventions natin, like yung satellite images, magagaman na natin. Kasi Maraman. the image will not die. Diba? Kung mali yung coordinate, mali din yung picture ng satellite. Diba? Kung tama. So, kailangan nga talaga i-revalidate na. Kaya, kasama yan actually sa mga meetings namin with the civil society groups, with Mayors for Good Governance, with CBCP, to validate. Diba? That's where they will help us with. And then, hopefully, we can validate the coordinates and the correct locations, and then we can monitor properly. Bakit sama yung civil society group? CBCP? Mga animal, anong gagawin nila dyan? CBCP, may alam sila sa proyekto ng DPWH. Mga engineer ba yan? Mga pari yan? Si Father Flavi nga, puro lulo lang alam nun. Yan tayo. Yan nagkabuisit-buisit tayo eh. Bakit ba mga CBCP, Civil Society Group, ang pwedeng ang mag-inspect kasama po ninyo sa mga ghost projects ni Bangag? Anak ng kamote, oh. Mag-hire kayo ng expert na mga engineer
Kung gusto nyo talagang matuklasan ang mga substandards, marami ng mga expert na mga engineer na mapilipino. Pero, ng ibang engineer kasi dito sa Pilipinas, binubusalan. Dapat independent nga ho eh. Wala. Ako, wala tayong pag-asa. Sa akin lang ha. Wala pong pag-asa yung mga investigasyon na to sa flood control. Dahil nga, liwanag pa sa sikat ng araw na pinagtatakpan lang ho ng gobyernong ito. Nililito lang tayo. Di ba, Benz? Kasi gusto niyang gusto niya yata maging presidente or vice-presidente. Kasi dinig-dinig lang po natin na si Remulla, John Vic at saka si Vince Dizon, ito umano yung pinagpipilian ng bangag admin na pambato ho nila sa pagkapangulo sa 2028 kasi nga wala namang wala nang pambato ang bangag admin dahil si Romualdez bagsak na nga ho. Nakaladkad ang pangalan sa pangungurakot. Kamalas niya, no? Dami man niyang pakap-akap, pakupal-kupal, paipal-ipal ngayon. Wala nang Martin Romualdez, hindi na nga nagpapakita. Baka kung magpapakita si Martin Romualdez sa publiko, baka mabato lang yan ng kamatis eh. Pag dun sa Durian, baka mabato yan ng dun sa Durian. Pag dun sa Davao, baka mabato lang to ng durian. Yung hilaw na durian ba masakit? Kaya ngayon, nalilito na ho ngayon yung gobyernong Marcos, tsaka ako, na sila ngayon, nag-iisip na rin, paano ba sila makaligtas dito sa ganti ng mga Duterte? Kasi ganun talaga ang mangyayari, oh. Hindi naman siguro tayo tanga. Simple lang naman eh. Inaapi ka, ginagago ka. So ano ang gagawin ho natin? Siyempre, kailangan natin gumanti. Gumawa tayo ng paraan. Hindi naman tayo kay OJC member na sasabihin, Pastor Kibuloy, love your enemy. Huwag kang gumanti. Kagayong ginawa ko sa kanila doon sa kay OJC, pasalamat pa sila sa sa mga kapulisan. Pero ito, mga Duterte, sinabi na ni Inday Sara, no mercy, walang ariglo sa kanya. Kaya ngayon, nagkagulo na ho ngayon, ang mga dilawan, pinklawan, kung sino yung kanilang panglaban kay Inday Sara. Kasi ako po, di ba lumabas itong Vice Ganda. Pero ako malabo, Vice. Kahit siguro barangay Tanod, Vice, hindi ka pwede, Vice. Talo ka siguro, Vice, eh. Kasi akala ko nagbibiro na Vice Ganda ang makatalo kay BP Sara. Si Lab Diaz ang nagpakalat, pero ito seryoso kasi ginawa ng artikulo ng isang baklita rin yung naggawa ng artikulo. Ito, pakinggan natin, no? Ano yung punto niya na bakit mo na weigh down siya yan, oh. yung possibility of Vice Ganda being a presidential candidate? As Love said, Vice is masa. Okay, Yeah. okay. At sino Kasi- bumoboto sa eleksyon? Di syempre ang masa. Oo, hindi naman. Ang tingin ko dyan, Gago, Vice, pangmasa, hindi pangmasa si Vice. Vice Ganda, pang-oligarkiya. Ginamit lang niya ang masa. Sa tingin mo ba si Vice Ganda makipagkaibigan ng haliparot? Makipagkaibigan ng ordinaryong tao? Hindi. Nakita ko nga yung video ni Vice Ganda. Doon, anong bansa yun? China ba yun? Taiwan ba yun? Or Hong Kong? Tangina, nakita siya ng Pilipina. Sabi niya, artista to, sikat to. Yung Pilipina, hindi niya mabanggit kung anong pangalan ng artista na yun, si Vice Ganda. Pero siguro laging nanonood yung OFW. Tapos binibidyohan niya. Sabi ni Vice Ganda, itigil mo na yung pagbibidyo mo, hindi mo nga ako kilala eh. Tangina, ito yun eh. Hindi pangmasa, siyempre, umaharap sa camera, kunyari lang. Pero demonyo po yan, pitrang kabayo yan. Meron bang matinong tao na ganyan? Diyos ko, asawa ka ng lalaki. Pasensya na po sa mga LGBT community. Si Pitrang Kabayo yung tinutukoy ko dito ha. Layo. tingin ko dyan parang hindi siya politiko. So, Yeah. meron bang, bakit ang
kung papansinin niyo po yung social media ni Jerry Gracio, ang dami, ang haba ng thread eh. Oh, hindi siya, dapat tumakbo muna siya senador, dapat ay tumakbo Barangay muna siya tanod. sa lokal na pamahalaan. Bakit presidente agad? Kasi precisely dahil hindi siya politiko. Alam niyo ang tagal na natin pinamumunuan ng mga politiko. Oh, wait. Baka kailangan natin ng hindi politiko. Baka kailangan natin ng Ay, bayot ka. Hindi politiko, tatakbo sa pagka-presidente. Anong gagawin niya? Walang alam sa politics. Maglose. Yan ang mahirap dyan eh. Baka pwedeng sabihin mo, hindi traditional politician. Kasi pag tumakbo ka sa politiko, dapat may background ka sa politics. May alam ka kung paano magiging mayor, paano magiging barangay tanod, barangay kapitan, barangay kagawad, gobernador, congressman, ano ba ang tungkulin mo? Kutangin na, si Isko nga eh. Kagaling-galing eh. Hindi naman traditional politician si Isko. Mayor sa Maynila, sikat-sikat, hindi nga umubra, mas pinili si Bangag. Si Vice Ganda pa kaya walang alam, kundi mambastos lang, gumawa ng joke at gawing pulutan yung isang tao at babastusin para may tatawa. Malabo yun, sir, sa sinasabi nyo. Ito ay kadispirado na talaga, no? Ng mga dilawan, pinklawan. Hindi na nila alam kung sino ba talaga ang pambato nila sa 2028. ang hindi politiko. Yeah. Hindi politiko. At maraming hindi politiko. Jerry Gracio, bakit si Vice Ganda? Bakit Kaya hindi? nga. Siya'y popular. Alam niyo, ayoko kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ayoko ng Popular lang. popular lang. 'Di ba? Oo. Pero ang kailangan nating maintindihan ay ang nananalo Ay ay ang popular. At popular lang. At popular lang. Popular lang, walang alam. Patangan labo ng mga pinagsasabi ninyo. Oh my God, nung huling eleksyon, nakakita ba tayo ng debate man lang? Oo, Di ba? Ibig sabihin na pag-usapan ba lang ba natin yung mga issues na kinakaharap ng bayan? Si Vice Ganda, kaya ba niya itakil yung mga issue sa kinakaharap ng bayan? Putangin na, yung nagyabang nga siya doon sa Sorsogon eh. Naggumastos daw siya doon sa... Nagdunit daw siya sa eskwelahan. Akala mo siya nagpagawa ng eskwelahan, magkano lang yung dinodonate niya? Kapiranggot lang, inangkin na lahat. Si Vice Ganda, okay lang siya sa pambabastos, Petrang Kabayo. Hindi kasi po pwede, ikaw komedyante ka, tapos bigla kang presidente. Parang tanga natin, no? Si Fernando po, si The King. Tingnan mo si The King. Inatake na nga lang yun sa puso. Dahil nga feeling niya, nanalo siya, dinaya daw siya ni Gloria Macapagal Arroyo. O paano yun? O hindi yun politician. At saka maganda yung imahe ni The King bilang isang artista. Hindi kasi dumaan din sa mga proseso, step by step. Pagpapasok ka ng politiko, daanan mo muna yung pinakamababa para sa akin. Kahit man lang mayor man sana. Mayor, gobernador, yan, congressman. Pero kung didiretso ka sa taas, mukhang malabo. Mayor ka, tapos pagandahin yung pagandahin mo yung syudad mo, may pagmamalaki ka. Kagaya ni Yorme Isko, Tatay Digong. Kaya kung pinatakbo ang Davao City, maganda, walang utang. Walang utang naman talaga. War on drugs doon. Talaga naman. Nalinis ang kalsada, linis talaga. Magandang ekonomiya, maganda talaga. Kumbaga meron kang ipagmamalaki. Ikaw, Vice Ganda, Petrang Kabayo, kunyari, tatakbo ka pagka-presidente, ano yung plataforma mo? Ano yung pagmamalaki mo? Ano yung maihahain mo sa plata sa mga tao? Mambastos. Litong-lito na sila dahil wala pong makakatalo talaga kay Inday Sara. Tingnan mo yung Dilawan. Hindi sila nagkaintindihan dito, Hindi nagkaintindihan ng mga ugag, Sabi ni may pag-asa pa ang Pilipinas sa kanila, Robredo, Hontiveros de Lima.
Bakit hindi sinama si Vice Ganda dyan? Chard! Chard, si Darian, ang tanga mo. Grabe naman, pag-asa daw ng Pilipinas, si Robredo. Hindi nga umubra yung 2028 presidential election. Wala. Di kakayanin ni Lini Lex. Si Inday Sara malabo. Hontiveros. Malabo yan. Hontiveros, swinerte nga lang ho siya dyan noong election 2022, di ba? Nanalo lang siya doon, napilit lang. Ako, to be honest, itong si Hontiveros, wala yan. Talagang nakatulong lang mga Duterte sa kanya dahil nagpa-endorso ang gago eh. Ang gaga pala. Si Tatay Diggs, di ba? May bidyong ganun, lang utang na loob eh. Siyempre, meron ding mga DDS na butangin na, medyo nagkamali din. Wala. Hindi yan mananalo. Yung numero lang ng Dilawan, yung pagbabasihan, Pinklawan, malabong-malabo. Laila de Lima, putang na, lalo na. Lalo na. Tangina eh. Paul Bosquin. Presidente si Laila de Lima. Vice President si Bunget. Yan na lang siguro, no? Presidente, Paul Bosquin. Vice Presidente, Paul Bosking. Bangag lahat ng mga Pilipino pag ganun. Litong-lito na ang mga bubonistang tanganista kung sino po ang kanilang pambato sa 2028 dahil natatakot na ho talaga sila na ang mga Duterte ay balikan ho itong kanilang panggagago sa pamilyang Duterte. Talaga naman, given na po yan. Yan nga ang gusto namin eh. Makaganti man lang. Kahit hindi sinasabi ni Inday Sara gaganti siya, kahit hindi sinasabi ni Pulong makaganti tayo, gaganti kami. Pero kami mga supporters, gusto ko talagang putangit na yun. Makikita ko itong si Bungit Himas Rihas, Tambaloslos, Himas Rihas. Kung hindi man kayo magbabayad sa kasalanan ninyo pangungurakot, no? Bukod sa pagtratraidor ninyo kay Tatay Digong sa mga panahong ito, naniwala ako dun sa sinasabi ni Tatay Diggs na there will be a day of reckoning. Darating po yan. Kaya ngayon, litong-lito na sila kung sino yung pambato. Mantakin mo, pinapatos, Vice Ganda. Meron na akong naisip. Mas maganda ho talaga ito na tandem. O, ito na lang. Para mabigyan kayo ng pag-asa. Kasi ito yung sinasabi ni Gadon eh. Ito na lang yung pambato mo doon. Ganda ng tandem. Para, tingnan mo, Lisa for President, Vice Ganda for Vice. O, yan na lang siguro. Binigyan ko na kayo ng tip. Baka sakali. Baka kalahati man ang boto ninyo sa boto ni Inday Sara. Tandaan ninyo, ilang boto ang habulin ninyo? 32 million. Yung 32 million, mag-ano pa yan, mag times 2, patay tayo dyan, mag 60 million na. Kaya lahat ng mga hindi nakarehistro, ngayon pa lang magrehistro na, kasi sigurado itong si Bangag, ipakulong natin ito, sabay-sabay silang makulong. Ano sa tingin ninyo? Okay yun, goods yun, Vice Ganda? Verso, magtandem sila ni Baki. Ay, match na match. Bakit nakaisip nila ng ganon? Kasi nga hirap sila kay Inday Sara. Alam mo, kusang lumalabas yung mga baho ng gobyernong Marcos eh. Kahit anong gawin nila, paninira sa mga Duterte, hindi pa rin nila kaya napabagsakin ang mga Duterte. Meron talagang lumalabas na mga tao na nagpapatunay na itong gobyernong ito ay mga kawatan. Kaya nung ginawa ho nila, ngayon, ginagago nila yung mga taong iyon, kagaya ni Leandro Livisti. Tingnan mo si Auntie Claire. Ito si Auntie Claire. Oh.
Nagpa-interview kagabi, pero hindi ko po ipapalabas yung video, baka mabuisit kayo. Ayan lang. Tingnan mo ha. Leviste may be charged with estafa over Duterte era solar deal. Estafa! Bangag ka na talaga, Anti-Claire. Anong estafa? Kung kailan nagalit na si Leviste sa mga kawatan, tangina, no, estafa daw, ninakaw si Leviste. Sabi nga ni Leviste, ni piso. Wala man na akong nakuha sa gobyerno, mga buwang kayo. Wala na. Nabangingi na to si Claire Castro. Wala na, stress ka dyan sa 110 million na liable eh. Kahit 110 million lang yan. Kahit mabigat pa rin yan. Kahit babayaran ka ni sino yun? Ni Bake. Tanong ko sa'yo, Claire Castro, pag matalo ka, saan ka kukuha ng 110 million? So ngayon, ito na naman panibago, estafa daw, Kong Leveste. Kasuhan mo uli ito. I-cyber libel mo na, i-crime mo na, putang na, kasi tuloy na tuloy yung paninira sa'yo eh. Ito siyempre, sponsored by Bangag ang Bake. Tuloy yan yung trabaho ni Claire Castro talaga. Manira ng manira sa mga nagkikriticize sa gobyerno. O tingnan mo ha, lumabas sa bunganga ni Claire Castro kagabi yan. Ito. Meron namang ayan Leviste franchise akin to ghost projects lawmaker. Sino yan? I think si yata yan, si Tingog Partili, si Asidre. Tingnan mo ha. Binibira na si Leandro Leviste ng todo, nag-all out na sila. So pero inahatak pa rin nila ang mga Duterte. Ba't hindi si Claire Castro talagang ang puntarya talaga niya mga Duterte? Tingnan mo, tahimik ngayon si Inday Sara, di ba? Wala ka mang makikitang mga interview kay Inday. Pero pinipilit pa rin nila pasagutin si Inday Sara kasi yun man ang gusto nila. Baka may bonus yata si Claire Castro pag sumagot si Inday Sara, parang mga trolls diyan sa comment section. Pag sinasagot mo yan, may bonus ang mga yan. Kaya pag may mga trolls sa comment section, wag na po ninyong sagutin para hindi po magka-bonus ang mga animal. Kaya ang point lang naman dito, bakit palaging kinakaladkad ni Claire Castro, ni Chucky Claire, ang mga Duterte? Kasi nga, yun yung trabaho niya. Intindihin na lang natin yung animal na yan, bangag na kasi eh. Tapos susundan ng mga mambabatas na pro-admin na inaatake ngayon ang mga nagkikriticize. Wala na, malabo na. Kaya sabi nga ni Chabit, balik tayo kay Chabit, malabo na pong takasan ito ng pamilyang Marcos. Itong korupsyon na ito na kasabwat ang kanilang pamilya. Masyado kasing malawak. Masyadong halata at kita ang mga ebidensya, may pattern at ikinanta po sila ni Saldico. Yan ang mahirap dyan. Kaya hindi na po nila ito matatakasan. Kumbaga yung kredibilidad nga ng gobyernong ito, bagsak talaga. Yung mga foreign investors, hindi na mag-i-invest. Kaya mga pumupunta-punta sa Dubai, puro mga pledge lang yun. Hindi talagang mag-i-invest yan. Kunyari, respeto lang ba? Respeto na lang natin kasi United Arab Emirates, diba? Pumunta sa UAE. Respeto na lang natin kasi maraming mga Pilipino nagtatrabaho dito. Pero at the end of the day, hanggang pangako lang. Kaya nga pag tinignan mo, desperado na ang gobyernong Marcos. Paano mo ba mapaniwala ang taong bayan kung yung ebidensya ay tinuturo kayo? Tapos kayo pa ang nag-imbestiga. Kahit anong pang-divert ho ninyo, ilipat ninyo ang issue dito kay Leviste Company, walang maniniwala dyan kasi ang issue ngayon yung flood control. Yung ghost projects na trilyon-trilyon, dito po natin tuunan. Lalo po kayong mababaon, simple lang naman ang logic ng taong bayan. Bakit ba si Leviste yung tinitira ho ninyo? Imbis siya po yung nagsisiwalat ng mga kababalagan sa flood control, bakit po kayo nagagalit? Bakit po binibira ninyo yung kumpanya? Ano yung meron? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ayaw po ng gobyernong Marcos matukoy ang totoong mastermind dahil ang totoong mastermind nakaupo sa Palacio de Polvoron. Kaya dapat magpa-hair follicle drug test na kayo
para hindi kayo makaladkad hanggang ngayon na kayo ay mga bangag dyan. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.